Hebrews 9:15. Therefore, he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Basahin ko po sa Filipino translation. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito, sa inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Lord, hinihiling namin ang inyong ministeryo ng banal na Santong Espiritu na siyang magbigay kaliwanagan sa aming isipan. Samahan kami, gabayan kami, Panginoon, naway makita namin ang kadakilaan ng Ebanghelyo ni Kristo sa inyong salita na naipahayag mula pa noong lumang tipan hanggang ngayong sa bagong tipan, Panginoon, ito'y patuloy na naihahayag sa amin. Naway makilala namin ng lubusan ang kadakilaan ng mediatorial work ng aming dakilang hari, dakilang manunubos, dakilang pari na si Jesu Kristo. Kayo po lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Happy Lord's Day mga kapatid. Ngayon po tayo ay nasa paragraph 6 na ng chapter 8 ng ating Confession of Faith. Pero bago yon, naalala ko lamang noong ako ay wala pa sa Reformed Church, sa Reformed tradition. Isa sa napakalaking challenge or difficulty sa patungkol sa salvation na hindi ko ma-reconcile noong panahon na iyon ay patungkol sa salvation noong lumang tipan at sa salvation ng bagong tipan. Niisip ko dati na paano ba naligtas ang mga tinawag ng Panginoon noong lumang tipan. Since ang salvation is through Christ alone, sa kamatayan ni Kristo lamang, paano sila naligtas kung hindi pa dumarating si Kristo, kung hindi pa siya namamatay, hindi pa siya muling nabuhay? So, naging malaking tanong ito sa akin at karamihan sa mga naririnig ko, ang ibang sinasabi nila, naligtas sila by the works of the law, by obeying the moral law, the Ten Commandments. But then, again, ang issue pa rin is, walang sino man na isang tao ang nakaganap perfectly ng Ten Commandments. Ang lahat ay nag-fail na maganap iyon. Salamat na lamang sa biyaya ng Panginoon. Nung ako ay na-introduce sa Reformed Theology, especially na-introduce ako sa Covenant Theology, na itong Covenant Theology, yung framework na nagbigay linaw sa napakalaking katanungan na yun, na nag-bridge ng gap sa understanding, paano ba naligtas ang lahat ng mga tao sa iba't ibang panahon. No? Meron bang ibang paraan ng salvation apart from Christ? So obviously, alam natin na wala. Pero paano ito nangyari sa mga lumang tipan, sa mga saints ng lumang tipan? And so, let me read yung ating confession. Napakaganda po ng paragraph 6 ng chapter 8 ng ating confession. Ito ang tumatalakay sa tanong na yon, nagbibigay kasagutan at linaw sa katanungan na yon. Let me read. Although the price of redemption was not actually paid by Christ till after His incarnation, yet the virtue, efficacy, and benefit thereof were communicated to the elect in all ages successively, from the beginning of the world, in and by those promises, types, and sacrifices wherein He was revealed and signified to be the seed of the woman, which should bruise the serpent's head. And the Lamb slain from the foundation of the world, being the same yesterday and today and forever. So consistent with the Confession's covenant theology, this paragraph affirms that believers under the Old Covenant
were saved by the same gracious means as believers under the new covenant. So wala pong pagkakaiba. Through faith in Christ Jesus alone. Kung paano tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ganoon din sila naligtas noong lumang tipan. The difference was not in the way of salvation, dahil wala namang pagkakaiba doon. The same means of salvation. Ang pagkakaiba lamang is, ang pagkakaiba lang ay sa panahon nila ay hindi pa nagkakatawang tao si Kristo. Hindi pa naganap ang kamatayan, hindi pa naganap ang muling pagkabuhay ng Panginoon. So, before Christ came into the world, His mediatorial work had not yet been fulfilled in history, though its saving benefits were already applied to God's elect. As the confession says, no, sabi ng confession na binasa natin, the virtue, efficacy, and benefit were communicated to the elect. Sa paanong paraan iyon na-communicate? Sabi doon, through the promises, types, and shadows that pointed to Him. And so this chapter unfolds the redemptive historical framework established in chapter 7, paragraph 3, nung nakaraang chapter na tinalakay natin regarding sa covenant, and specifically about the covenant of grace in chapter 7, paragraph 3 ng ating confession. It shows how God's plan of redemption progressively culminates in Christ. So mayroong progressive revelation ng Panginoong Hesukristo. So bilang maikling review, let me read chapter 7, paragraph 3. This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant, so let me highlight, give emphasis to this phrase, and it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. So it is only by the grace of the covenant, of the new covenant, ang way of redemption ng lahat ng mga tinawag at tinubos ng Diyos. It is very clear na ito ang binibigyan diin ng ating confession. Man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. So, because of man's standing before God, because of man's status, no, yung pagiging patay niya, incapable niya to come to Christ, no, and wala siyang kakayanang gumawa ng anuman. Wala talagang ibang paraan kundi gumawa ang Diyos ng bagong tipan para sa kaligtasan ng mga tinawag niya. So this paragraph teaches that the covenant of grace is the only means by which any of Adam's descendants obtain salvation, eternal life, and blessed immortality. So at ngayon sa paragraph 8.6, no, chapter 8, paragraph 6 na ating pinag-aaralan ngayon, ay ipinapakita dito kung paano ang pangakong kaligtasan na ito ay tinupad. No, bagamat ginanap na ni Kristo ang pagliligtas at tinapos na niya ito sa kasaysayan, sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang perpektong pagsunod, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang mga pakinabang nito ay inilapat, no, in-apply ito sa mga hinirang noong panahon pa ng lumang tipan, bago pa niya ito naganap. And so, therefore, every believer in every age has been saved in the same way, no, by God's grace alone, through faith in Christ alone, the one mediator of the covenant of grace. So ito po yung pinaka-pangunahing mensahe, no, ng ating pag-aaral ngayong hapon. Christ is the one and only mediator of the covenant of grace, whose once and for all sacrifice secures salvation for God's people in every generation, in all ages. So si Kristo ang natatangi, siya lang ang nag-iisang tagapamagitan ng tipan ng biyaya, na sa pamamagitan ng kanyang minsanang at ganap na handog ay tiniyak niya ang kaligtasan ng mga hinirang sa bawat salinlahi. So 2 puntos ang ating titingnan
sa ating mensahe. Una po, ang katiyakan ng mga pangako ng bagong tipan kay Kristo, yung security ng mga covenant blessings, ng promised inheritance sa ilalim ni Kristo. Pangalawa, ang kamatayan ni Kristo ang tumubos sa bayan ng Diyos sa bawat sanin lahi. So ito po ay yung retroactive effect ng kaligtasan o ng redemption na binili ni Kristo sa krus. Sa una pong punto, ang katiyakan ng mga pangako ng bagong tipan kay Kristo. Balikan ko po yung ating teksto. Sabi po doon sa Hebrews chapter 9 verse 15. Sa unang part ng text, therefore He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. So sabi po rito, Christ is the only mediator. At yun din po ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Si Kristo lamang ang nag-iisang tagapamagitan. In Christ, since Christ is the only mediator, we have the security and assurance of all the covenant blessings because Christ is the mediator of the new covenant. No? Sabi sa 1 Timothy, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kaya si Kristo po lamang ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. And His mediation is far excellent than the earthly priesthood. Sa Hebrews chapter 8, ipinakita dito sa chapter na ito, yung kataasan ng pagiging punong pari ni Kristo kaysa sa mga punong pari ng lumang tipan. Ang mga punong pari ng lumang tipan ay naghahandog sa mga panlupang altar at tabernakulo na pawang mga tipo at anino lamang ng paghahandog na ginanap ni Kristo sa pinakatrono ng Diyos. At si Kristo po ay nagkamit ng masigit na dakila at marangal na ministeryo dahil siya ang tagapamagitan ng masigit na tipan na itinatag sa mas nakaihigit na mga pangako. Sabi po sa Hebrews 8:6, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant He mediates is better, since it is enacted on better promises. The new covenant that Christ mediates promises it has better promises na mas nakaihigit, mas excellent ang biyaya neto, ang mga pangako neto. It promises regeneration and justification. Yun po yung sinaad sa Hebrews chapter 8 verses 8 hanggang 12. Ito ay may pangako ng bagong puso. Ito ay may pangako ng kapatawaran ng kasalanan. So yun po ay hindi kaya. Yun po yung wala sa Old Covenant, sa lumang tipan. The New Covenant provides what the Old Covenant could not. No, ang lumang tipan ay walang kakayahang magpatawad ng kasalanan. Bakit po walang kakayahang magpatawad? Sapagkat ang mga haing handog, yung mga burnt offerings, mga animal sacrifices noong lumang tipan, ay hindi nakapaglilinis ng budhi. Wala siyang kakayahang mag-purify ng conscience. Ito'y walang kakayahang at bukod pa ron, ito rin ay walang kakayahang magbigay ng lakas sa tao na sundin ang utos ng Diyos. Yes, ang kautusan ay mabuti. Ito ay nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. Ngunit ito'y sumasalamin lamang sa tunay na kalagayan ng tao. Ito'y walang kakayahang buhayin ang mga patay sa kasalanan. So the New Covenant provides what the Old Covenant could not. And so the shortcomings of the Old Covenant priests and sacrifices necessitates Christ's mediation. Dahil sa kakulangan na yon, dahil sa walang kapasidad ng tipan na iyon, kinakailangan ng mediation na nag-iisang anak ng Diyos, si Kristo. He is the only God-man who is the eternal mediator to God and man. And He is, hindi lamang siya mediator, He is also the perfect sacrifice for the atonement of sins. Sa Hebrews chapter 9 verses 11 to 14, sabi po dito, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is,
not of this creation. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. So this is how Christ accomplished the redemption of His people. Siya'y pumasok sa pinaka-trono ng Diyos sa kalangitan at siya'y naghain ng kanyang sariling dugo bilang perpektong handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. This once and for all sacrifice secures eternal redemption. These new covenant promises are for the elect only, no? To those who are called, sabi doon sa text natin, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos. As Romans 8:30 says, "And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified." So it is because of Christ's mediatorial work, all the people of God will obtain the promised eternal inheritance. Itong inheritance na ito ay siniguro ni Kristo sa lahat ng mga tinawag niya. Sa pangalawang punto po, ang kamatayan ni Kristo ang tumubos sa bayan ng Diyos sa bawat salinlahi. Sa second part po ng ating text ng Hebrews chapter 9 verse 15, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Dito makikita natin na mga tinawag ay makatatanggap ng eternal na kaligtasan sapagkat ang kamatayan ni Kristo ang tumubos sa kanila. So yung naging basis ng kaligtasan is yung death, yun yung nagpatibay ng kaligtasan, ng redemption ng kanyang mga tinawag. Ito ang tumubos sa kanilang mga pagkakasala sa ilalim ng lumang tipan. So, in its immediate context, no, since ito ay sinulat ng author ng Hebrews sa mga Hebreo, mga Hudyo nung panahon nila na nag-scatter, no, sa Palestine ng time na ito. In its immediate context, tinutukoy dito ng author yung mga tinawag noong sa ilalim ng lumang tipan, yung mga Old Testament elect, no? But also, maaari din nating makita ito in light na ito ay tumutukoy sa lahat ng mga tinawag ng Diyos across sa Old and New Covenant. So, let me share yung commentary ni John Owen regarding this text sa chapter 9 verse 15 ng Hebrews. Sabi niya, "Some think that by the called here, those only are intended who were so under the Old Testament. For mention is made only of the redemption of transgressions under that covenant. In what sense shall be immediately declared? But this is contrary both unto the design of the apostle and the use of the word. For on that supposition, he says no more but that Christ was the mediator of the New Testament, that those might be saved who lived and died under the old. But his principal design is to prove the advantage that we now have, even above the elect themselves under the Old Testament, yet so as not to exclude them from the same benefit with us by the mediation of Christ, as unto the substance of it. And the called in the language of this apostle doth principally signify the called in Christ Jesus." So let me paraphrase no yung sinabi niya ni John Owen regarding doon. Some have argued that those who are called refers only to believers who live under the Old Testament. So, since the verse specifically mentions redemption from transgressions committed
under the first covenant. However, this interpretation does not fit the apostle's broader argument or his consistent use of the term called. Kung iyon lamang ibig sabihin ng author, para bang sinasabi niya na ang mediatorial work ni Christ ay para lamang sa kapakinabangan ng mga mananampalataya sa lumang tipan. Subalit, nais niyang ipakita ang kahigitan ng bagong tipan habang pinagtitibay rin na ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay nakibahagi sa parehong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. So, according to the writer, the called refer to all who have been effectually called into union with Christ. So, thus the blessings of Christ's mediation extend to God's elect in every age, uniting both Old and New Testament believers under the same gracious work of redemption. So, yes, in its immediate context, maaari natin itong tingnan specifically sa mga elect under the old covenant, since itong context ng Hebrews is parang nasa transition sila na nagpang-abot yung mga saints na under the old covenant to the new covenant. So in that sense, meron siya, if that's true, no, yes, totoo, kung yun ay ang katubusan ni Christ ay nag-take effect sa kanila, how much more sa lahat ng mga tinawag sa ilalim ng bagong tipan. So therefore, Christ's mediatorial work extend to God's elect in every age. So yung understanding ko dati na may ibang paraan ng kaligtasan, no, ng lumang tipan at iba yung paraan ng kaligtasan ng bagong tipan, dito naging malinaw na sinasabi ng Biblia na salita ng Panginoon. Isa lamang ang paraan ng kaligtasan. Kung paanong naligtas ang mga tayo ngayon sa bagong tipan, ganun din sila naligtas. Since Christ accomplished His redeeming work at a specific moment in history, no, ang tanong ngayon, how were the benefits of His redemption applied to those who lived before His incarnation? So na-establish na natin na ang foundation, ang basis ng redemption ng lahat ng tinubos ni Kristo ay ang kanyang kamatayan, yung kanyang perfect sacrifice. Ang tanong, paano ito ngayon ina-apply sa Old Testament? Sa ating bagong tipan is by faith alone, no? Dahil we were looking back sa sacrifice ni Christ in redemptive history. Pero paano in-apply iyon sa mga Old Testament saints noong panahon na wala pa si Kristo? Ito yung sinasagot ng chapter 8, paragraph 6 ng ating confession. And sabi po doon, although Christ's work was completed in history, its virtue, efficacy, and saving benefits were applied to God's elect from the very beginning of the world according to God's eternal purpose. So, in-apply siya. By types and shadows, by the promises, no, doon sa in further steps, kagaya nung na binanggit natin kanina o binasa natin kanina sa chapter 7, paragraph 3. Before the incarnation, these benefits were communicated through divine revelation. So through divine revelation, through God's promises, through prophecies, types, and Old Testament sacrificial system. Itong lahat ng mga elements na ito ng lumang tipan, lahat ng ito ay tumutukoy progressive revelation patungkol sa mediatorial work ni Christ. Especially yung Old Testament sacrificial system, yung mga animal sacrifice, burnt offerings. So, ang mga tao noon ay nag-aalay, nagsusunog ng mga haing handog, pero ang lahat ng yun ay hindi nakapaglilinis ng kasalanan nila. So, paano sila naligtas? So, sila ay naghahandog by virtue ng kanilang faith, ng kanilang pananampalataya doon sa ipinangakong tagapagligtas, sa ipinangakong Messiah nila na si Kristo.
So these were all part of God's unfolding plan. No? Naging bahagi ito ng unfolding, ng revelation throughout redemptive history, progressively revealing Christ as the promised Messiah. He is the one who would crush the serpent's head. No? Ito yung ipinangako sa Genesis, sa Proto-Evangelium, na si Christ yung dudurog sa ulo ng ahas. No? And He is the Lamb appointed from before the foundation of the world. Na siya yung tinitipify, yung tinitipify ng animal sacrifices, ng kordero na inihahain, yung kordero na walang kapintasan, lahat ng yun ay tumutukoy kay Kristo na siya yung perpektong handog para sa katubusan ng mga kasalanan. And so, the saints of the Old Testament therefore looked forward in faith to the coming Redeemer. Their faith rested not in the sacrifices themselves. So yung kanilang paghahandog sa lahat sa mga naging mananampalataya, sa mga tinawag, sa mga elect noong Old Testament, yung kanilang mga animal sacrifices, ang kanilang faith ay hindi nakabase doon sa animal sacrifices. No? Yung faith nila ay nakatuon dito kay Kristo, whom those sacrifices foreshadowed. They were saved by prospective faith, no? Trusting in God's promise of a Savior who would one day accomplish redemption. So all throughout the scriptures, no, sa napakadaming mga talata na nagsasabi patungkol na nagsusupport, no, o nagsasabi ng unfolding na ito. Hebrews chapter 4 verse 2, Hebrews 4:2 declares that the Israelites at the time of Moses had the gospel preached to them. Galatians 3:8, sinasabi dito na yung ebanghelyo ay nauna nang naipahayag kay Abraham, na may promise kay Abraham, no? Sinabi ng Diyos sa kanya, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. At sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 11, inilalarawan dito kung paanong masikap na ipinahayag ng mga propeta ang biyayang darating sa pamamagitan ng mga paghihirap ni Kristo at ng mga kaluwalhatiang kasunod nito. Even sa Romans chapter 4, dito ipinakita kung paano itinuring na matuwid si Abraham. Sa Romans chapter 4 verse 1, what then shall we say? What then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. So, malinaw po dito yung pananampalataya ni Abraham, no? Yung naging basihan ng kanyang kaligtasan, yung kanyang justification, yung pagturing sa kanya na matuwid, not because of his works, not because of his obedience, no? Yung kanyang pananampalataya, yung naging basihan, yung naging means ng justification ni Abraham, even nung Old Testament pa lamang. In our confession, may halagang note din dito, no? The confession also guards against the error of eternal justification. No? Ito yung view na pinaniniwalaan ng mga high Calvinists. No? Yung mga high Calvinists, they argued that the elect were already justified from eternity because God had eternally decreed their justification. No? Since na eternally decreed naman yung justification ng lahat ng mga elect, so ibig sabihin sila ay ligtas na. So ito yung view ng mga high Calvinists na. So anong implication no na parang magiging hindi na kailangan ng faith, wala nang magiging irrelevant ng evangelism, no? So hindi po, no, the 1689 General Assembly rejected this view,
affirming instead that although God eternally purposed the salvation of His elect, and Christ secured it through His atoning work, no one is actually justified. So napaka-mahalagang note neto na sa atin, no one is actually justified, reconciled, or adopted until he is united to Christ by faith. Yes, no? Eternally sinecure na ni Christ yung ating redemption. Pero no one is eternally, is actually justified, reconciled, or adopted unless na maging united siya kay Christ. Faith is the God-ordained instrument. No? Still, necessary ang faith as man's responsibility. Faith is the God-ordained instrument through which these saving benefits are personally received. So, the confession maintains a careful, redemptive, historical perspective. No? Christ came in the fullness of time to accomplish redemption once for all, minsan para sa lahat. Yet the saving benefits of His work extend both forward to believers after the cross and backward to the elect who lived before His coming. So in every age, salvation has always been by God's grace alone. No? Yun lamang po ang kaligtasan natin by grace alone. Through faith alone, in Christ alone. We have one mediator of the covenant of grace, ang ating Panginoong Jesucristo. So bilang application ng ating ng chapter 8, paragraph 6, ng ating confession, our confession reminds us of God's unchanging nature. No? Ang Diyos talaga ay hindi nagbabago. Nakabase ito sa kanyang immutability, yung kanyang character na hindi nagbabago. Because God is immutable, His promises are certain as their fulfillment. Kung kaano katiyak yung kanyang pangako, ganun din katiyak yung kaganapan neto, yung katuparan neto sa Kanya. What He purposes, He unfailingly accomplishes. Kung ano yung itinakda niya, kung ano yung layunin niya, ito ay tiyak niyang ginaganap, tinutupad. Therefore, believers before the cross could confidently trust God's promise, just as believers after the cross trust in Christ's finished work. So kung yung mga lumang tipan, yung mga tinawag ng lumang tipan, sila ay nag-persevere, sila ay nanampalataya, sila ay nailigtas, no? Na ang pinanghahawakan nila yung mga promises, pinanghahawakan nila yung mga types and shadows, yung blurred pa na revelation ni Christ, sila ay naligtas through those means. How much more tayo na nasa bagong tipan, which na kung saan napakaliwanag na ng revelation, yung fullness revelation ni Christ ay nasa atin na. How much more na hindi ba tayo doon na masigit, na magalak, na higit na mag-persevere, higit na magtiyaga sa ating pananampalataya. Na manindigan tayo, panghawakan natin yung tinapos na gawa ni Kristo. So bilang mga sins to mortify and gospel challenge po sa atin, mga kapatid, let us mortify any forms of self-righteousness and pride. Anumang bahid ng pagmamalaki, ng pagmamataas sa atin. Minsan, hindi natin ito napapansin, like sa mga example kanina sa preaching, no? Naka-accomplish ka ng magandang bagay, minsan na nagkakaroon ng ano yun sa atin. No? Let us mortify lahat ng mga ganong attitude, trusting in your own goodness, yung pagtitiwala sa ating good works, kaysa sa mediation ni Kristo. May we remind ourselves daily that we received our salvation by grace alone. Daily, let us remind ourselves na ang kaligtasan natin, lahat ng tinanggap natin, lahat ng ito ay regalo, kaloob, at biyaya ng Panginoon lamang. So there is no room for self-righteousness. There is no room for boasting. Secondly, anxiety, doubts about your salvation, yung pagdududa. Minsan nakakaramdam tayo ng anxiety, no? Pinagdududahan natin yung ating kaligtasan, yung pangako ng Panginoon. Living as though na parang namumuhay tayo na parang walang katiyakan ng kaligtasan,
na ito ay nakadepende sa aking performance sa church, performance sa aking good works. No? Ito yung anxiety ng mga, personally, naranasan ko to anxiety ko before, na hindi ko pag ganong kalinaw yung gospel sa akin na pag nagkasala ako, ligtas pa ba ako, no, yung aking performance. Parang nagiging performance-based ang aking salvation, yung aking assurance. So let us be reminded, mga kapatid, our assurance of salvation rests not on our performance, but on the faithful mediatorial work of Christ. No, hindi ito nakabase sa ating lakas, sa ating kakayanan na panatilihin ito. Ito ay nakabase lamang sa katapatan ng ating tagapamagitan na si Kristo. Let us be reminded that those who are called will receive the promised eternal inheritance. Yun yung sinasabi ng ating teksto. Lahat ng mga tinawag ng Diyos, hinirang niya, ay tiyak na tatanggap ng pangako ng kaligtasan. And lastly, sin of backsliding, yung panlalamig at pagtalikod, apostasy. Wag naman natin tularan ang pagtalikod ng mga mananampalataya na tinukoy sa aklat ng Hebreo. Dahil doon nga, no, yun yung nabanggit kanina ni Brother Ezekiel, na nung panahon na yun, ng epistles to the Hebrews, no, sila ay dumaranas ng pag-uusig, matinding kahirapan, nawawalan sila ng pag-asa, at dahil doon, natitempt silang bumalik sa Old Covenant, na sa lumang tipan ng pagsamba at pananampalataya. So let us rest entirely upon His finished work and confidently trust His unfailing promises. No, kung ang mga hinirang noong lumang tipan sila'y naligtas sa pamamagitan ng pangako, mga tipo at anino ni Kristo, hindi ba't masigit tayong dapat magtiwala at umasa lamang sa katuparan ng pangako sa bagong tipan? No, ito ay natupad na no, nandito na yung pinangako ni Kristo. Yung lubos na kapahayagan kay Kristo ay tinanggap na natin. So bilang pangwakas, no, let me quote again, ito yung naging key verse ni Brother Ezekiel kanina. Hebrews 12:1-2, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, itong mga witnesses na ito ay yung mga under the Old Covenant, lahat sila ay mga tinawag, mga hinirang ng Diyos noong lumang tipan. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat at hindi nagbabago. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na banal at mabuti, hindi nagbabago at tunay na mabiyaya sa iyong tipan. Salamat sa kadakilaan, Panginoon, ng inyong mga pangako. Sa dakilang habag mo sa amin, Panginoon, dakilang biyaya ng pagliligtas sa amin, na kami ay mga hindi karapat-dapat dito, pero kami ay inyong pinili, kami ay inyong tinawag. At ito'y tiniyak mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng perpektong handog ng aming dakilang tagapamagitan na si Jesucristo. Salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan na ito nakita namin from eternity past, Panginoon, ito ay itinakda mo, Panginoon. At ito, nakita namin ito all throughout the redemptive history sa kasaysayan, Panginoon. Nakikita namin yung iyong katapatan sa lahat ng panahon. Hindi kayo nagkukulang, hindi nagkakamali, hindi nabibigo ang inyong mga plano sa lahat ng panahon. Lord, hanggang sa amin ngayon, all the more na kami ay magtitiwala, Panginoon, sa inyong salita lamang. Sa inyong pangako, na kung saan ibinigay niyo na sa amin ang kalubusan ng kapahayagan ni Kristo, na tinanggap namin ang Ebanghelyo, Panginoon. Salamat, ito nawa ang magbigay sa amin ng sigasig, katyagaan, Panginoon, at lubos na pagtitiwala sa inyong mga salita. Salamat, Lord,
At nawa sa mga kasama namin ngayon na wala pa sa inyo, ito nawa ang magbigay sa kanila ng conviction na kailangan nila ng tagapamagitan sa kanila, pagharap sa Diyos na maghuhukom sa lahat. Nawa, Panginoon, tawagan niyo sila sa pananampalataya, sa kapatawaran, sa pagsisisi ng kanilang kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa inyong mga gawa at kaloob sa araw na ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.